Dramatic Spotlight Press Con, Jarlo Base ng Kira Morishita. Ano masasabi niyo doon? Mga nag-flashback yung mga memories ko. Nakakamiss po yung namin, experience. Sa Your Face, no? Pero even before Your Face, di ba meron din kayo mga footage doon, ng mga pinanggalingan ng mga indie films, or mga, iba pa yung contract signing, kung saan nag-host din ako for you, Jarlo, dun sa music room nga ba yun? Yeah. So, how was it like taking a trip down memory lane with that video? Parang grabe yung tawa nyo eh. Ang dami kasing memories, lalo na kapag napapanood namin yung mga ginaya namin before. Meron kaming mga, kunyari yung Amy Winehouse ni Jarlo. Ganda mo, pero laki ng katawan mo. Maskulado, no? Mga jokes na, na nangyayari behind the scenes. So, ganda-ganda kami kay Jarlo, pero pag gumanyan, medyo nakakatakot ka tula. Amy Beer House. Yung pala, iba, hindi wine, beer pala. Ano ba yung mga parang share niyo sa amin na fun memories niyo sa Your Face Sounds Familiar? Kasi baka may mga, syempre pag nanood kami as viewers, yun lang yung nakikita namin. Kayo, it's the full experience, di ba? Yung from start to finish, iba yung alam niyo, iba yung perspective niyo. So what can you share with us about that? Ako siguro yung naalala ko yung pinaka-first performance ko as usher. Tapos, actually ako lang may alam nito. Nandun na po ako sa Iconator. Tapos bago siya tumaas, right before the performance, sabi ko sa sarili ko, kabado kasi ako nun. Sabi ko, teka lang, ba't ko ito kailangan gawin? Ba't ko umalis eh? Tapos na lang naman nila ako eh. Bakit ito ginagawa? So, onting-onti na lang, gagano na lang po ako palikod. Pero sabi ko, hindi, kaya ito. Lord, ikaw na bahala sa akin. Tapos I let go. And thankfully naman dinali ko siya kasi now I'm here with everyone. And daming magandang memories na nadala. Pero grabe na, ganung level yung kaba mo. Kasi kapag sinasabi ng artist na kinakabahan po ako, parang kami, okay, parang hindi ko rin masyado naniniwala kasi, kaba mo yan eh. Pero ikaw, andun ka sa point na gusto mo nang umatras. Ganong level yung kaba. Yes. Oh my gosh, but congratulations. Dahil napagtagumpayan mo. Ikaw, Akira, meron ka ba mga ganong moments? Pwede i-share? Madami po. Kasi, nasanay po ako sa group. So first time ko mag-perform ng ilang performances na ako lang mag-isa. Tapos, may ginagaya pa akong icon. So nandun talaga, hindi talaga mawawala yung kaba. Kaya may mga times na kunyari, ito yung pinractice mo. Tapos biglang magkikick in na yung natural na ginagawa mo dun sa work mo talaga. So parang, okay, kailangan ko kontrolin to. Pero yun, hindi talaga mawawala yung kaba. Pero at the same time, masaya. Magandang experience siya. Yun pala yung challenge, no? Kasi meron kang nakasanayan bilang BGYO Akira as Jarlo Base as well, na you have to unlearn. Kasi nga may iba kayong in-impersonate or pinaperform na icon. Okay, thank you. Thank you for those insights. Ano yung pinaka-challenging na transformation para sa inyo? Let's choose one. Amy Winehouse. Yun talaga. Bakit? Thank you, pare. Siguro po una yung the fact na I had to sing like a woman. Diba? Kasi ang taas-taas nung range ni Miss Amy, di ba? And hindi po namin siya binabaan eh. Kasi pag binabaan ko siya, lalabas na yung Jarlo. So I really had to stay there. And plus, yung pinakamahirap po doon, pag nalagyan na ng makeup, tapos hindi ko naman pwede share, pero lahat kasi doon talaga nakaipit eh, lahat ng lahat. And so, lahat. So parang, if I have to use the restroom, may nails po ako, tapos sobrang naka-tights, hindi ko siya pwedeng gawin. So may nag-a-assist sa'yo? Kapag tinataas po, hindi na lang ako nagsilang. Pero kapag tataas, Mama Otel, pwede taas mo saglit, tataas ulit. Grabe ah. Siguro naging close talaga kayo sa your face. Oo, umabot dun yung closeness. Thank you, babe. Yun yung mga bagay hindi natin alam eh, di ba? Interesting malaman. Ikaw naman, Aki, most challenging for you? Most challenging po yung nag-gender switch din as Lisa rin. Kasi yun, ipit nga rin lahat. Ganda mo lang din. Laki na ng katawan. At nanalo ka doon. Ayun po, yung para isa, kaya most memorable din. Pero challenging din kasi first time ko mag-perform na ganyang kataas yung tako. Tapos grabe din yung make-up, naka-wig ako. Pero sobrang pawisin ko, so natatanggal yung dikit. So during performance, buti na lang dun sa very last part, sa dance break ng performance, naramdaman ko natanggal niya yung wig. So umaangat na siyang ganyan.
Buti na lang, nung naramdaman ko na ganyan, nahawakan ko naman siya. Pero yun yung most challenging, bukod dun sa ipit lahat. Ang hirap mag-CR. Yun talaga yung pinaka-challenging yan. After nun, sabi ko parang ayoko na maging babae. Sobrang Hindi hirap. ka pala, no? Oo. Sige, yan yung mga challenging. Punta naman tayo sa mga best parts, favorite nyo. Ano yung mga natutuhan nyo sa jurors na throughout your journey na hanggang ngayon, matatandaan nyo. Baka ma-apply nyo as solo artists din. Best part after performance. Kasi Makakain tanggal na yung kaba, tapos may chips pa sa gilid. So, makain ka na ng kakain, mag-enjoy ka na lang din. Pero siguro best part yung buong family talaga eh. Hindi lang basta pag maganda yung nagawa mong performance. Kung hindi okay yung performance mo, talagang alam mong merong mga tao na sasalo sa'yo na parang, oh, you did great, okay lang yan. Alam namin mahirap talaga yung yung ginagawa natin. Yan. Doon naman po sa natutunan, marami talaga doon sa kala Kuya Yoy, kila Coach Clam, na pwedeng may apply doon sa performances namin. Yung kung paano namin i-feel yung song, kasama yun eh. Bukod doon sa ginagaya namin yung artist na tinuturo nila, andun pa rin talaga yung dapat i-feel mo, dapat mag-enjoy ka. Which is, dapat ganun yung ginagawa namin every performance sa your face and outside your face. So, hindi lang siya physical, no? Emotional din dapat yung atake sa transformation. Thank you, Akira. Jarlo. Yes, so yun lahat po lang sinabi ni Aki, I agree. Yun na. Hindi, siguro favorite memory, yung birthday ni Alexa, kumain tayo sa labas. Tapos parang, birthday ni Alexa muna, tapos nag-libre niya kami, kain kami. So ang saya nun for me, kasi doon ko unang ma-feel na, uy, lumabas kami together. Tapos parang hindi ko pala parang work friends tong mga to, ladang friends ko talaga family. And yun po kasi yung patapos na yung season. So parang doon ko na na-feel yung, miss ko na kayo lahat. So since birthday niya, wala namang bake shop po doon. Bumaba po kami doon sa, Inasal Place yun eh. Tapos, Inunahan niya ako sa idea niya. Ano to? humingi ako ng, cup of rice. Pati ng kandila. Kasi yung mga kalamansi. Oh my gosh! Binigyan namin siya ng rice cake. Oh! Yan, sinurprise namin siya ng happy birthday song. Pero tapos na yung birthday niya naman. Okay. So, random thought lang na, gawa tayo cake, pero kanin. Napaka-special nun for sure. First time niyang experience yun. Hindi niyo makakalimutan. Pinaka-creative na cake yun. Yes. From the heart. Okay. It's the thought that counts naman talaga. Yes. Okay. So, ngayon naman, ay bibigyan natin ng chance ang ating friends from the media na sila naman ang makapagtanong sa inyo ng kanilang mga tanong. Pero ako yung magbabasa. Okay. Pero sila yung nag-send ng questions. Okay. First one. This is a question from John of Kumakaw over there. Hi. This is for Jarlo. Jarlo, what kind of music do you plan to release as an artist? Will it be different from the songs you wrote for others since you're also a songwriter? Definitely po ibang-iba siya kasi ang dami kong natutunang ways to write, I would say, hit songs from the icons that I learned po. So dati kasi medyo chill R&B lang. Ngayon I think I'm gonna try to make it more groovy pa, mas, at least for me, mas malakas yung pag-catch na ng pagsasayaw ng tao. Kasi ang dami ko rin po natutunang moves from Aki. So gusto ko sana yung mga BGYO moves nila. May natutuhan ka bang BGYO mo? May Yes, natutuhan for ka example. ba? Oo, for example. Fresh. Sana proud ka sa akin. So definitely po, mas danceable songs or siguro mas buhay na songs na mas mag-set ng good mood sa mga makikinig. Oh, so mas upbeat ng konti. Pero dun sa mga hindi familiar, what are the songs you wrote for others? Yes, meron akong mga na-produce din na songs for sila Jillian Berding, sa Tusanship, Wilbert Ross, yung makaluma niya. Ngayon po, Sabi niya, ikaw yun? yes, beat. Nga pala, congratulations sa napaka-solid ng Coachella performances. I co-wrote and co-produced Katabi by Bini. So, nakaka-proud sila na grabe as in.
Okay, so yun po, marami na pala siyang nasulat Yes. for other artists. But of course, i-check out nyo na po ang kanyang own music, Jarlo Basti, out on all digital streaming platforms. Dami na parang as far back as 2020, meron ka na mga nare-release, no? Yes, yes. Oo, dami na yan, guys. Okay, how about you, Aki? Yes. ito pala Ano yung yung tanong tanong? niya. Ito pala yung tanong for you. Akira, since you're in a group, you've seen the success of Beanie recently. Buti na lang nabanggit mo na. Are you equally excited to have something similar to happen with BGYO in the near future? Yes po, syempre naman, opportunity yun eh. Parang bihira yung ganung kalaking opportunity. And syempre, sobrang proud ako sa Bini kasi kasama namin sila from training days, as in, from auditions and bootcamp to eliminations. Kaya, yung makita yung makatapak sila on a bigger stage. Tapos sa napakalaking music festival pa, Coachella. Sobrang nakaka-proud. Pero at the same time, if magkaroon ng ganung opportunity in BGYO, naging sobrang saya, syempre. Kasi kakaibang opportunity rin yan. And in a way, parang may represent din namin yung Pilipinas sa ibang bansa. Kaya sana, hopefully, in the near future. Pero congratulations, man. We're so proud of you. Yes, we're all very hopeful, especially for our ABS-CBN music artists, diba? And BGYO kahapon lang nasa Philippine Arena kayo! For Summer Blast, yes po. Thank you so much po sa lahat ng nanood. See you soon sa mga future ganap's. Yes, congratulations. Sobrang daming tao, diba? Dami puno yung stadium and arena. Yes. Congratulations on being a part of that. Now let's go to the questions of Cinema One. Okay. This is for Jarlo. Jarlo, actually ito, pareho lang kayo ng questions. This is for the both of you. What did you discover about yourself throughout your Face Sounds Familiar journey? Self-discovery na ba? Wow. Lalim lang talaga. Siguro po ang dami ko po for sure na-discover, definitely. Pero yung number one kong masasabing favorite kong discovery about myself is kapag pala sinet natin yung sarili natin into doing something, kahit gano'n tayo katakot or gano'n natin iniisip na parang imposible gumagawa to, kaya pala natin. Kasi this show challenged me to do things na never ko talaga in-imagine po na gagawin ko. Gagawa ko, Cinema One. Cinema One. Definitely, yun po, yung making the impossible possible. Yun yung na ko sa sarili ko, kaya pala talaga. Teka lang, ngayong nagparinig na tayo sa Cinnamon, are you also open to acting? Yes daw po. Tsaka po pala Manager Akira, Yes po. approve. Kontakin niyo lang po ako. Have you ever tried? sa mga commercials lang or mga teatro-teatro, gano'n. Ayun naman pala, theater. Okay. So, game ka? Yes, sobrang game naman po, pero training rin. Alright, thank you. And Aki, ikaw naman, what did you discover about yourself? Madami rin po eh. Siguro yung isa, kaya ko pala maggaya kahit papano. Kahit papano lang, hindi magaling. Galing mo kaya? Kahit papano. Akala mo hindi. Hindi po talaga ako nagagaya. As in, kunyari marinig ko yung kanta ni Bruno Mars. So, kakantahin ko pero sarili. Your own style. way. Pero yun, bukod sa kaya ko pala maggaya, kaya ko rin pala mag-perform mag-isa. Kasi nasanay ako sa grupo. Parang kaya ko pala ulit na ganun kahaba, ganun karaming performances na mag-isa ako. And ang dami ko rin na-realize na parang kaya ko palang kumanta ng ganitong genre, kaya ko pala yung ganito, kaya ko pala yung ganyan. So, parang na-realize ko na pwede na ako mag-solo. Charot! Joke lang. Joke lang nga, baka mamaya ilagay sa brain nyo. Magsasolo na si Akira. Isa siya po mag-panic joke Joke po lang. yun. Opo. Di, pero sobrang saya ng experience ng Your Face talaga. Kasi ang dami naming mga takot sa sarili namin na nagulat kami, kaya pala namin. Hindi pala kami dapat matakot. Kailangan na talaga namin practice yun and everything. Yung katulad yan sinabi ni Jarlo, na matututunan mong harapin yung takot mo rin talaga. Yes. Alam mo, nakukuha ko sa answers nyo. Parang talagang ang dami yung na-discover na
hindi nyo alam sa sarili nyo before. And I think that's also, because Yeah. yung contact lens ko sumasagot. Okay. So, I think sa Star Magic kasi, we're able to explore other talents din, di ba? Like, you also act. You've been Yes po. in many projects before, Akira, and also you've done theater din. So, ikaw din nasabi mo rin na you're also interested in acting, you've done theater before, kasi ito na nga, pinag-your face sounds familiar kayo, na sobrang daming iba-ibang talents yung na-discover niyo sa sarili niyo. So, thank you, Star Magic. Thank you po. Yes. Okay, ito naman. Punta tayo sa next question. Still from Cinema One. How has this show influenced your artistry or career path? May naiba ba? Bukod sa magsusolo ka. Joke lang po. May naiba ba sa niyo? Parang naisip yung career path or sa artistry? Ako po parang gusto ko na po mag-boy band para. Baliktad! Gusto ko pasok minsan. Pagkat ako naman. Ako po yun. Siguro ganun. Parang I wanna work with a group na. I wanna start working with people. Hindi naman po literal na mag-boy band. Pero siguro to closely work with a band po or meron akong mga nakaka-collaborate madalas. Kasi for the longest time, mag-isa po ako nagsusulat, nagpo-produce on my own. Oh. Tapos ang saya pala kapag Nalungkot. Oh. sinuwan po ulit yung question. Mas ganun talaga. Pwede OST. O, diba? Ayan. Oo, ayan. pwede. Manager. So ayun, so baka po kunin ko na talaga si Aki ni manager ko after gano'n. Ito po yung contact. Charot. But you want to have a band of your own? Parang like Yes. Bamboo. Bamboo na solo artist, Yes. pero may banda siya. Ganon, Yes, ganon. opo. Yes, definitely. Exactly, yes. So yun, ganun po. Ang saya kasi para talaga ng feeling na meron kang maasahan na tao kapag yung mga days na hindi ka masyado okay, hindi mo kayang mag-perform na 100%. Sabi ni Aki na may sasalo sa'yo, di ba? And yeah, yun. Okay, yes. Thank you, Jordan. Ikaw, Aki, meron bang na-discover kang difference sa career path mo sa artistry? More on sa artistry po siguro. Kasi mas lumawak yung knowledge ko dun sa music. Dun sa mga performances na, sa mga icons na ginaya namin. Parang na-ignite ulit yung songwriter sa loob ko. So parang gusto ulit yung music. In different genres. Magaling magsulat by the way. Yes. Hindi po. By the way, kanina nag-mention ka na ng mga sinulat mo for other artists. Akira, ano yung mga nasulat mo na songs? Sa first album namin, meron akong nasulat na dalawang song for PGY, which is yung Fly Away and Kundi Man, sa very first album. Then, I had the chance to write a song sa series na kasama ko sa Bola Bola, which is yung Mahal na Kita, but in collaboration with Sir Jonathan Manalo. Hindi ko na maalala tatlo. Nakatatlo na ako. Pero yung mga official releases, syempre, konti lang yan. Pero yung mga nasulat nyo na on your own pa lang, for sure, ang dami yan sa Baul, di ba? Oh, so we're looking forward to more of your releases. Now, doon naman sa ating next question, what's the boldest risk you're planning to take in your career after this? Still from Cinnamon. Ito yung last question ng Cinnamon. Boldest risk. Yung mga tanong na sininawan. Interesting na mga paisip talaga tayo dito, no? Parang wala ba? Wala pa naman. Wala honest naman. naman. I mean, kung merong mga opportunity na ibibigay for me siguro sa acting, more on the acting side, siguro I would take the risk and the opportunity. Sige. Anong klaseng role ang gusto mo if Oh. ever? Sino gusto mo makatrabaho? Kung i-imagine mo ngayon, Akira as an actor, ano yung mga nasa paligid mo? Hindi ko pwede sabihin. Ay, bakit? Meron ba talaga? Ano lang naman, in theory, like imagine lang natin. Yung gustong role siguro, andun ako sa sa side, kasi bubbly personality, smiley ako. Gusto kong matry yung nandun sa mas edgy, mas dark side ng na character siguro, ng very dramatic, tsaka very, hindi naman sobrang disturbing, pero matatake rin sa about mental health and everything. So, siguro dun sa side na yun.
Oo, may mabigat ha. Mabigat ang gusto niya. Bold dress, hindi po bold. Ipitin natin yung mga yung jokes, guys. Sorry. Like, Masyadong komportable. thank you, Aki. Hindi, pero gusto naman natin Okay. yun. Bold risk nga naman kasi yung tanong ko. Okay, Jarlo, ikaw. Nagpapasaya lang. Ayun na nga yung bubbly personality ni Aki. Kitang-kita natin today. Ikaw, Jarlo. Siguro po yung ano lang, kung if ever man po na magta-try ako mag-act, kasi parang Hindi niya matanggal sa isipan niya. opo, yung mga roles na very yung mga pang beginner roles, syempre nahihirapan pa ako sa ganun kasi wala pa ako masyadong experience. So, siguro the fact lang po talaga na mag-act ako or magta-try ako ng bagong craft. Kasi medyo obsessive din po talaga ako sa craft ko eh. Kung mayroon ako tinatry gawin, talagang tutok na tutok ako. So natatakot ako na baka mamaya pag nag-focus po sa acting, mawala naman ako ng time sa music or yung passion ko mawala. So siguro yun. Ayaw mong half-baked, Yes. dapat all-in. Yes. Hindi niyo napansin yung kay Jarlo po. Kasi nung first tapings, ganun lang siya sa gilid, parang mahihain. Nalapitan mo siya, okay ka lang. Hindi, kinakabahan lang ako eh. Maya, nung parang nakomportable na kung ano-ano na ginagawa. Tatakbo doon, kakanta dito. Ayan, nawala na yung hiya. Walang hiya na siya. Tama. Ay, burning pala, no? Uy, pero ang napansin ko doon sa kwento mo, nilapitan mo siya nung feeling mo parang, hindi siya okay. Kasi nawawala siya. Saan si Jarlo? Saglit ako nandun lang siya, nagbabasa ng ano binabasa mo? Kung ano-anong pampa-distract or chess, ganyan. Yeah, Yes. may po mag-chess. Oh, wow. Ang dami natin natutunan today. Tungkol sa inyo dalawa. Gusto ko rin po i-share, si Aki, ganun po siya sa amin. Siya yung parang, kung may life of the party, wala namang party doon. Siya yung parang mapag-good vibe sa amin. As in. So, ang ganda na sinasabi niya kanina, gusto niya yung mga seryoso. Kasi po pag sa taping, sa set, palagi siya ganyan, kaya natawa. Naturally, tingnan mo na si Aki, parang mapasmile ka na yun. Oy. Malayo sa personality yung gusto niyang i-act out, no, na edgy. Kasi nga in real life, ganito po siya. Pasensya na po. No, may love na about you. Okay, ngayon naman, merong isang friend from the media tayo kasama ngayon. Siya mismo yung magtatanong. Okay. We have Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Hi. Live, naka-on. Ay po. Hello, hi. So, question ko lang pala is, anong advice nyo if you have a co-artist joining your phase? Like, for Aki, di ba parang may mga rumors na si JL, parang gusto nila ng mga aces. So, ano ma-advise mo din? Tapos ikaw, Jordan, if you have any co-artist friends na who want to join, anong mga tips mabibigay mo? And second question ko is, Aki, mag-birthday ka this month. So, So, Hala. ano wish mo? Patribute na si Jarlo Ano sa'yo. wish? Yun lang. Thank you. Opo tuloy. Tuloy. Doon po siguro sa... Uy na po. Doon po siguro sa advice, kasi nakakakaba talaga manggaya. Especially kung hindi mo naman genre yung gagayahin. No? Siguro isang advice talaga mag-let go, mag-enjoy ka lang. Kasi yun din naman yung purpose ng show to make people happy. And mag-enjoy ka rin sa sarili mo. Parang, dapat enjoy ka lang. Just let go. And yung wish mo siguro, world peace. Parang ang dami nangyayari sa mundo mo. Nangyayari sa mundo ko. Mundo sa labas siya sa mundo. World peace. Yung success siguro din ng BGY and individual. Tsaka ng mga artists na nasa paligid din po. And, yeah. Ayun. World peace. World peace and success, let's go! Yes. Jarlo, ikaw. Sa susunod na halalan, yung advice ko po siguro sa mga artists na gustong sumali sa next season. Since kaming mga artists, pinanghahawakan talaga namin yung genre namin, yung branding, lahat yan. I think magandang i-let go, maganda pong i-let go siya. Magandang i-let go natin yung artistry natin. Kasi
kailangan tayo maging empty vessel para pwede tayong sapian ng mga icons. So even when you're on stage na, kailangan wag mo lang itry na, ay, dapat yung boses ni Jarlo na labas or yung galing ni Jarlo. Dapat maging magaling kang manggaya, yun lang yun. So yun, just let go and focus ka dun sa task at hand. Thank you so much and congrats. Thank you Nagaganda po. yung mga placing niyo din. Thank you po. Thank you. Yes, congratulations. Okay. Dito naman, pero tama yun, no? Kasi baka naku-conscious yung artists kapag kailangan nilang gawin yung ginagawa nila sa Your Face Sounds Familiar na baka maapektuhan yung career ko as an artist dahil dito sa nakikita nilang ginagawa ko dito. Pero dapat nga, no, mas mag-work if you let go. Saka marami ka rin talaga matututunan, lalo kung nasa isang genre ka pa lang. Pagka nag-perform ka na ibang artist, ma-experiment different genres din. Yeah. So, very helpful din siya. Now let's go to our next friend from media, Mr. Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. For both Jarlo at sa kay Aki, marami kayo natutunan dito sa Your Face Tape nyo. So, kumusta na si Jarlo at saka si Aki from the start hanggang matapos yung show? Siyempre, marami na kayong natutunan, especially dun sa artistry ng paggagaya sa mga fellow artists. Kamusta si Charlie? Parang ako po okay naman. Hindi, masaya. Siyempre kasi naging successful naman po yung Your Face Sounds Familiar, Season 4. And nagkaroon ng bagong family, bagong friends. And nakakasad din kasi siyempre tapos na. Hindi na namin makikita on a regular basis yung isa't isa. Pero at the same time, connected pa rin naman kami kahit sabihin ng tapos yung season. And very happy kasi ayun nga, napakita namin yung different sides namin during the show. Kaya po nakakatuwa. And thank you rin po sa lahat ng ka-familiars na sumuporta sa amin. Maraming salamat po. With all the things na natutuhan nyo dun sa show, ano yung for sure na madadala nyo? For me po yung pag-let go dun sa kaba. Lalo na kapag nandun ka na sa stage. Kasi hindi mo talaga mawawala yung kaba bago ka sumalang. Kasi grabe po yun. Until now, even pag meron kaming performance sa BGYO, yung kaba na dala-dala namin bago sumampa ng stage, grabe talaga. Pero once na mag-start yung music, kailangan let go. Just enjoy, feel the music, vibe with the people in front of you, with the audience. Confidence. Yun pala. Thank you for that wonderful answer, Aki. Thank you. Halos ganun din. Pero siguro i-share ko na lang rin po yung nung start nga, di ba, kabata po ako. And huge part of that is because walled po talaga ako na tao. And nung time na yon, sobrang taas ng walls ko dahil napakabago at laki ng industriya na pinasok ko eh. And syempre, sobrang starstruck pa ako sa kanila na parang yung nila, dating nila sa akin, parang feeling ko napaka-outsider ko, gano'n. Pero yun nga, the fact na si Aki mismo yung lumapit at sinipa niya yung mga pader na yan, sinira niya, Jarlo, halika dito! Sumama kami. So, ang laking bagay sa akin. No? So ngayon, kita niyo naman po ang dami ko nang sinasabi. Parang pwede nang pigilan. Sorry. Kasalanan ni Ang. Si Aki kasi. So ayun po, napakalaking niya. And yung matututunan naman, siguro yung titake ko yung follow ko yung example ni Aki na mag-reach out sa mga tao na sa feeling natin kailangan ng help or ng support ng ganyan to bring people up. Kasi dati rin po, sobrang focused ako sa work na ang gusto ko lang palagi is to get the job done. Pero ngayon, sabi ko, masaya pa na kapag pinapasaya mo yung tao, kapag masaya yung work environment, okay pa na siya. So ayun, yun po. So basically, lahat po na natutunan ko kay Aki. Baka naman lang gawin ka dyan, napaka-sweet mo. Magkakaroon na kayo ng love team after this. Oo. Jakir. Jakira. Oh. So, return na po. Okay. Thank you. Thank you very much. Jakira. Okay. Next po natin. Okay, ito naman dahil po Your Face Sounds Familiar, pinag-uusapan natin ang journey nyo.
ngayon pag-usapan naman natin yung journey nyo as solo artist and as BGYO Akira. Okay, so ano na bang mga pwede naming abangan sa inyo? May mga plano na ba kayo? Yes, Jarlo. So currently I'm working on new songs po. So iniisip ko kung kung mag-EP ako or album, pero definitely mag-release ako ng mga bagong kanta. And nag-reach out ako kay Kuya Jason din to do some songs with him. Plano ko pa lang to. Gusto ko yung buong cast someday masulatan. Yes. Sana magawa. Yes. Oo nga, no. Tsaka hindi lang cast. Hello, katrabaho niyo rin sila Miss Sharon Cuneta, si Mr. Ogie Alcacid. Di ba? Sino ba yung mga icons na nakatrabaho niya sa Your Face? Well, Kuya Bo, Kuya Joe. Yes. Yung guests natin, dami. Di ba? Oo nga, no? Connections agad yun. Connections that you didn't have before. The network. Yes. Okay, so aside from that, how about yung para sa'yo naman talaga? Para sa kay Jarlo Basi? Siguro yun po, joke lang, hindi pa po ako mapapakasal. Yung pala yung pinulong niya. Ang daming revelations today. Siguro i-elevate po talaga yung sound ko and how I am as a performer. Before Your Face, gitara and po talaga ako lang. Gitara, acoustic, minsan nakapikit lang ako, 45-minute set. Ganun. Kasi nga, parang maloob. Ngayon, excited ako na makapag-perform ng connecting to everyone and making sure na nag-enjoy sila as much as I'm enjoying on stage. Siguro yun po yung artist development ko. So, would you say parang mas isolated ka before as a performer? Yes. Ngayon, kasi nga, ang pangit pag-ipit lahat. So, dapat talaga ino-open up ang sarili. Yun ang natutuwa natin sa Your Face. Aki, ikaw naman. Kumusta naman ang career as BGYO Akira and also as the actor Akira? Ano mga pwede namin abangan? Masaya naman po yung video. Masaya po yung video. Actually, marami rin kaming hinahanda po for the near future. New songs, baka may mga music videos din, more performances. Sana ibang bansa ulit, makapag-performance sa ibang bansa. As actor Akira, secret. baka meron, hindi natin sure. Oh, okay. Exciting. Ito naman from online, meron tayong babasahin na comment. We heard that Jarlo is a Batanggenyo. Did you watch Beanie in Coachella? Ano ang masasabi mo when Maloy spoke? Yeah, nung nagbatanggenya si Maloy. Ano po yung sabi ko? Oo, napanood mo ba? Nanood ka ba nung performance nila? How does it feel as a fellow Batanggenyo? Yes, definitely nanood po ako. Sabi ko nung sinabi niya, sabi ko, ano ba, aray? Aray pa lang ganyan. Sana pala ito yung aking nilapitan na, at sinabing aking kamag-anak. Sino yung aking? Galing! Ano po talaga, sobrang nakaka-proud siya. Sobrang as in. And fun fact, si Maloy po yung reason kung ba't ako naging Bloom. Kasi, yes, ginamit niya po yung kanta ko na Kalapati sa isang, reel. Kasi mahilig siya mag-support ng OPM. Which is something that we love about Maloy. And the rest of the girls din po, syempre. Tapos sabi ko, teka, di ba siya yung sa Beanie? So, kilig ako kasi parang na-validate yung pagiging artist. Tapos yun, ever since doon, unti-unti, sinustop ko na sila, pinapanood ko na yung mga ganaps nila. Tapos ang gaganda ng songs, ang gagaling nila. Tapos yun na, officially, naging Bloom na ako dahil kay Maloy. So, aking kababayan, salamat! Shoutout sa Tiki and their whole team. Congratulations po again. Yes. Now, syempre lahat ng mga media friends natin, gusto kayong marinig kumanta. So, okay lang ba if we ask for a few lines from... anong song pala actually? Kayo bahala kung anong gusto niyo. ABC. Yung mas ma-appreciate namin, Aki. For the show, pwede. O ikaw bahala, kahit anong gusto mo. Tik na ako kumanta ng bawal pa. Bago. Hindi pa pala pwede.
Sige ka muna. Ano po, meron po ba yung request from the show? Baka lang po meron. Ano, pwede na ako yung nag-request. Ikaw yung nag-request. Ako din yung nag-request. Ang sweet Parang talaga. ang aga pala. Sige, ano na lang, ganito na lang. Let's do 2. Isa from the show and isa from your catalog talaga. Alright. Okay. Sige, unahin ko na po siguro yung sa catalog ko. Since bukas meron kaming show nila Angela Ken, Colette, and Sheena. Ito ba yung sa Noctos? Yes. There you go. Yeah. Star Magic Music Room presents. 8 p.m. po bukas. Itong kanta na to is called Kalapati. It talks about yung pag-accept natin sa sarili natin at pag-love sa mga tao for who they are. Sa bunga mo ba makikita ang halaga ng puno ng nara? Sa kulay mo ba mahahanap ang halimuyak ng sampagita? Di ba tipon pa rin naman ang kalapating nawawalan ng pakpak di makalipad sa kalangitan? Huwag hanapin ang pagkukulang. Yay! So ito yung ginamit ng Haloy. Yes. Kalapate. Okay, search niyo po yan, guys. And from your face, who do you want to? Siguro yung song from one of my idols talaga growing up. Let's put ourselves in the whole presence of God. Kay daming tanong, walang sagot, nasasaktan, hindi alam ang dahilan, ang nakabibinging bulong, nakatakot, di maintindihan, ang sugatang puso at isipan. Thank you. So si Freddie Mercury yun, no? Yeah. No, of course, it's Gary B. Okay. Kung wala. May isa pa po tayong Gary B. Pero nakatago yun. Ikaw, Aki naman. What would you like to perform for us? From BGYO. Fresh na. Okay, fresh. Stream fresh po. Uy, ito yung may dance steps, ha? Ay! Ready na. Fresh. Tignan mo kung paano padala niya ang too fresh. Fresh. 24/7 like sabi na tayo sobrang fresh. Fresh. Lahat nakatingin kahit sa mapunta. Ako pansin di maduplika. 24/7 like sabi na tayo sobrang fresh. Gusto ko may dancer. Thank you. Naramdaman ko yung super ng bagay. Diba? Yung support talaga. Oo. Okay, how about from your face? What do you wanna say? Your face. Ano nga yan? Lisa with dance. Tapusin na po natin itong siguro yung Sign of the Times. Ooh, Harry Styles. Okay, let's go. Kasi makalimutan ko lyrics. Just stop your crying, it's a sign of the time. You gotta get away from here. You gotta get away from here. Just stop your crying, it'll be alright. Tell me that the end is near. You gotta get away. And thank you also, Jarlo, for your sample. Maraming salamat. Now, our time with them is almost up. So before we let you go, guys, meron ba kayong gusto i-promote? Ay, sorry. Natulala din ako. Ngayon po, maraming salamat po for having us sa lahat po ng media friends natin. Thank you so much po for supporting us and sa pagsubaybay po sa mga journey namin bilang sa Your Face Sounds Familiar. And ayun po, kunin ko na rin po yung opportunity na to promote Fresh, yung latest single po namin ng BGYO. Pwede niyo po yung stream sa lahat ng digital streaming platforms.
And if you want to be updated pa po sa mga ganap sa BGYO, just follow BGY_PH po sa lahat ng social media platforms. And see you po sa lahat ng mga ganap sa amin. Yay! Follow niyo po si Akira sa solo, ano niya? Opo. Solo account. Maraming niluluto. Ooh. Hindi lang BGYO, baka may solos din. Wow! Ayun lang yung pwede kang isplok. Yes! We support that. Okay. And Jarlo? Ayun po, again, tomorrow, meron po kaming Star Magic Music Room sa Noctos at 8 p.m. Sana po makita ko kayo doon. And naghahanda po ako ng mga bagong kanta na i-release very soon. Sasabakan niyo rin po yung boy band na joke. Yung tickets, no, pwede na sila bumili sa Star Magic Music Room. I mean, may reservations na kailangan doon. So, doon po sa Yes, nakita niyong poster, go ahead and enjoy there. Maganda dyan sa Noctos. Very intimate setting and maganda yung vibe. Yes. Okay, so thank you very much, guys. Lastly, ano ang message nyo naman sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo? Okay, let's start with Jarlo naman. Maiba naman. Nagkakapaan. Maraming salamat po for supporting Your Face and supporting us po. Thank you po sa walang sawang pagtangkilik sa amin and pag-show sa amin ng love. Kasi kailangan din po talaga namin yan. As much as happy kami doing what we do, syempre mas happy po kami kapag nararamdaman namin na you appreciate us. And thank you rin po sa inyong lahat po for being here. We really appreciate it po. And Madam, thank you so much for being so pretty today. Yes. Well respected. Hindi ko alam kung mag-thank you ako kay Jarlo doon. Sige, thank you, Jarlo. Akira. Madam, thank you. Ayun ba? Gusto ko lang po mag-thank you po sa lahat ng sumuporta sa Your Face on Familiar. Maraming salamat po. Sana napasaya namin kayo. Napasaya nyo rin po kami. And ayun po, thank you rin sa lahat ng ACES na talagang walang sawang sumusuporta sa amin sa bawat ganap ng BGY o mapag-group man yan or solo. Maraming salamat po. Huwag niyong kakalimutan din yung mga sarili ninyo. Lagi niyo rin aalagaan yung mga sarili ninyo kasi health is wealth. Yeah. Kaya po, maraming salamat. I love you all. And thank you po for having us here. Maraming salamat. Thank you, Madam.